Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Formal nang naghain ng patong-patong na reklamo sa Justice Department ang kaanap ng mga nawawalang sabungero laban sa negosyanteng si Atong Ang at 60 iba pa. So, nag-file po sila. Nag-file na po sila ng kaso. So, nakitaan na po ng probable cause. Di ba? Tama? Kung nag-file na sila, nakitaan nila ng probable cause. So, talagang gumugulong po talaga. Nakitaan ng probable cause eh. Tama? Oh. Nako, malaking istorya to. Din sa asunto ang dating aktres na si Gretchen Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estomo. Nako po! Gretchen Barreto, nako. Ay, nako. Live si Salima Refran. Salima. Mel Emil, multiple murder, kidnapping with serious illegal detention at iba pang mga reklamo ang inihain dito sa Department of Justice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at iba pa niyang mga kasama sa tinatawag na Alpha Group kaugnay ng pagkawala na mahigit 30 mga sabungero. Bakit gano'n ang ang ginawa sa kanya? Kung yung sabi nila na ninyope, yun na pa ba ang bayad, yung paslangin sila. Puno pa rin ang paghihinagpis si Merlene Gomez sa pagkawala ng kanyang anak na si Ruel sa Manila Arena noong Enero 2022. Nagtungo si Aling Merlene sa Department of Justice ngayong araw kasamang nasa 30 pamilya ng mga nawawalang sabungero upang maghain ng patong-patong na reklamo laban kay sabong tycoon Charlie Atong Ang at kanyang mga kasamahan sa tinatawag na Alpha Group. Ang mga kinasuhan po namin, siyempre yung aming talagang matagal nang hinala si Mr. Atong Ang. Kasama sila Eric De La Rosa, RJ Mejia, at saka yung ibang mga pulis, si Attorney Caroline Cruz, multiple murder po at saka serious illegal detention. Kabilang din sa mga reklamo, enforced disappearance, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, corruption of public officials, obstruction of justice, at paglabag sa international humanitarian law. Kasama si Ang, Nako, baka ma-ICC pa si Atong Ang. No? Systematic to eh. Mukhang ma-ICC po si Atong Ang kung sakasakali siya. Ma-ICC to, systematic to eh. Wala kang puso, hayop ka! Atong Ang sa ICC. Putik, may kasama na si Digong. May kasama si Digong, si Atong Ang, naunahan pa si Bato. Respondents ang inireklamo, bukod pa sa ilang John Doe. Siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy or Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Trial talaga ang mahalaga rito. Magkaroon na ng trial to on the merits. Meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of a criminal organization. Kasama sa basehan ng mga reklamo ang salaysay ng akusado at ngayon whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, pati na ang sa mga kapatid nito na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Si Ella Kim, sinabi ni Remulla noon na panibagong testigo na may totoong ebidensya sa mga kaso. Si Ella Kim daw talagang ano eh. Kumbaga, talaga si Ella Kim daw yung bumabanat eh. Si Ella Kim eh. Reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sabongero. Mas mabigat pa dyan, na-witness siya rin ng pagpatay. 10 tao yun na-witness siyang patayin. Nang tanungin kung kasama sa mga inireklamo ang aktres na si Gretchen Barreto na isa sa mga dinadawit ni Patidongan, sabi ni Remulla. Nga Romagendo,
maybe if there's a Jane Doe, maybe she's the one. I don't know. Pero kasama yan sa pwede nating sabihin na persons of interest. Nakausap namin ang ilan sa mga kaanak ng mga sabungero at kinumpirma nilang kasama sa reklamo si Barreto, pati ang dating PNP NCRPO chief na si retired General Jonel Estomo. Nako! Nauna na ring sinabi ng PNP na kakasuhan din ang magkakapatid na patidongan. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Ang at ng... Kakasuhan talaga yung kapatid, accessories sila eh. Hindi sila lusot dyan, pero magkakaroon yan, mababa sistensya, may pag-uusap yan sa DOJ. Iba pang mga inireklamo, pero nauna nang sinabi ni Ang, Barreto at Estomo na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Pinagkibit-balikat naman ni Remulla ang sinabi ng kampo ni Ang na si Patidongan at kanyang mga kapatid ang tunay na nasa likod umano ng pagkawala ng mga sabungero. Malabo yun kasi. Ang labo nun eh. Ang hirap iduldul sa Pilipino yun na si Patidongan lang ang may mastermind. Diba? Hindi naman siya yung owner ng Pitmaster. Ang labo po nun eh. Sa totoo lang po ang labo. Hindi po natin pwede sabihin, sige si Patidongan, anong benepisyo niya pag inano yung sabungero? Titriple ba yung yaman niya? Hindi. Ang titriple yung yaman, si Atong Ang. Natural for them to concoct their stories. Yung talaga, gawain talaga ng ano yan eh, ng mga abogado. Di ba? Sabi ko nga, ang kalaban namin dito, The Lone Star, pumayag na siya. Alam niya po nakakasuhan siya, pumayag siya. Alam niya, payag siyang kasuhan. the best lawyers money can buy. Pera-pera lang yan eh. Natuwa naman ang pamilya ng mga nawawalang sabungero ngayong muling umuusad na ang kanilang paghahanap sa hustisya. Siyempre po masayang-masaya kasi ito na po yung pagkakataon namin at saka hinihintay matagal na po. Gusto ko lang po yung matutukan po itong kaso ng missing sabungero. Dahil sobra na po matagal. Yung 4 na taon na makahanap po namin ng hustisya. Emil, tumanggi muna ang National Prosecution Service na magbigay ng dagdag na detalye kaugnay ng mga reklamo habang dumaraan ito sa proseso ng evaluation. And muna latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Ayan po yung pinaka latest na update dito sa kay Patidongan na eto nga po na kinasuhan na sila Atong Ang. Ngayon, ang aabangan natin dyan ay kung paano i-handle to ng tama. Na naman po, kita nyo na naman, isa na naman po na mahirap na kaso na hindi malutas-lutas ang lulutasin dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba, Bongbong Marcos na naman po. Dito muna tayo, dugtong natin to. Sa eksklusibo kong panayam sa kapatid ni Dondon Patidongan na si Ella Kim, isiniwalat niyang utos ng isang pulis na gamitin niya ang ATM card ng isa sa mga nawawala na nakuha pa ng CCTV. Nasaksiyan din umano ni Ella Kim ang malagim na pagpatay sa ilang sabungero. Narito ang aking eksklusibong pagtutunan. Lulan ng mga bomb at bulletproof na sasakyan. Nakakonvoy na nagtungo sa Department of Justice sa Maynila si Dondon Patidongan alias Totoy kasama ang nakababata niyang kapatid na si Ella Kim. Tulad ng kuya niyang si Dondon, tatayo rin si Ella Kim bilang testigo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Inamin ni Ella Kim, siya ang lalaking nakuna ng CCTV na nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang si Melbert John Santos. Ayan na po, dati po hindi masolusyonan yan. 'Di ba? Kalat na kalat yan dati yung nag-withdraw pa. Hindi nila masolusyonan, yung pala kasabwat mga pulis. Kaya pala hindi masolusyonan. Utos niya ito ng isang pulis. Binigay niya sa akin yung itim pero nung mga time na yon hindi ko alam na sa missing sabungero pala yung itim na yun. Nalaman ko na lang yon nung lumabas na ang balita. Gusto umano kasing malaman ng pulis kung magkano ang pumasok sa account ni Melbert na pinagsuspetsahang sangkot sa tsope o dayaan sa sabungan. Pinapacheck kung
malaki bang laman, kung malaking kinita nila. Ikaw ba'y ready na gawin yung ginawa ng kapatid mo na malalagay ka lalo sa alanganin dahil magbibigay ka ng mga impormasyon na napakaselan? Handa po akong siwalat lahat ang aking nalalaman at aking nasaksihan. Ayon kay Dondon, ang magiging pahayag ni Ella Kim ang bubuo sa kwento kung ano ang sinapit ng mga biktima. Alam niya buti to, nakarating to doon kung saan yung katayan, saka nakita niya kung paano pagpuputulin daw. Grabe po kasi daw po si Ella Kim. Etong Ella Kim na kapatid niya, siya po ang mismo nakita ng patayan. Ng patayan po talaga. Kung paano binubutasan yung mga laman-laman. Nung hindi niya na tinitingnan at natatakot na siya. Pero pumalag si Dondon sa pahayag ng PNP na mapapabilang sila sa panibagong mga kakasuhan. Umapela siya kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na madaliin ang proseso para maisailalim siya sa Witness Protection Program. May kaso na ako, ba't kailangan ba nila ako kasuhan? Para saan? Yun ang pag-asa niya. Yun ang pag-asa niya. Ilalagay siya sa Witness Protection Program. Pero ganyan talaga, Dondon, kakasuhan ka instrumento ko Yun ang malaking tanong ko. Kaya ngayon, kakausapin ko si Suji na pwedeng yun naman ang unahin, yung WPP ko. Tatakbo pa ng 1 taon yan bago ako malagay sa WPP. Mag-alas 10 ng umaga, nakarating ng DOJ sa Maynila ang convoy ng magkapatid na Patidongan bago bumaba at humarap sa prosecutor. Muli niyang pinangalanan ang kanyang mga kakasuhan. 5 tong nito para major player nito sa missing sa Bungero. Itong si Atong Ang. Si Atong Ang, si Eric De La Rosa, Engineer Salazar, itong si kapatid niya si William Ang. Aba, sino yun? Sino yung Eric De La Rosa? Sino yung Engineer Salazar? De La Rosa, Engineer Salazar. Itong si kapatid niya William Ang. Lahat yan. Sino yung panlima? Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Panglima si Gretchen. Dati nang iginit ni Ang at Barreto na wala silang kaugnayan sa pagkawala ng mga sabungero. Sinisikap naming makuhanan sila ng panibagong pahayag. Pati na ang iba pang tinukoy ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News. Si Bato? Eric De La Rosa? Oo nga no, baka si Bato yan Baka nga si Bato. Diba? Tama, baka si Bato yan. Totoo. At meron nga tayo dito, may nag-send sa atin ng link. Ito daw po, sa isang sabungan, may nakita. Meron ba? Ito po, na sa isang sabungan po, at sabi nila, multo sa missing sabungero sa Taal. Ito po, pinasok niya yung pinagpatayan daw po. Pinagkatayan. Napasok niya yung pinagkatayan po ng mga sabungero. Pinasok niya. Ito po. Ngayong gabi ay lilibot. Yan, no? Diyan daw po yung ganyan po yung pinagkatayan. Yan. May mga nakita pong dugo. Natin at iimbestigahan ang isang misteryosong arena kung saan binawian ng... Ayan po, kita nyo. Diyan daw po kinatay. Ayan na. Naku po, baka ipatawag din to. Buhay ang iilang tao at ngayon ay nagmumulto. Meron mga foil. Ano siya ng dugo, guys? Ayan may mga dugo pa. Dito daw po kinatay yung mga sabungero. Kung pwede mong ito na. Horror? What the fuck?
Andito na ngayon tayo sa spot kung saan matatagpuan ang isang abandonadong sabungan kung saan binawian ng buhay ang iilang sabungero. Yan ito po, binawian ng buhay ang iilang sabungero. Tek. Papakita lang, Samahan nyo. Papakita lang natin yung yung duguan Huwag na natin ito, baka matakot tayo. Gabi na nakakatakot na Pinasok niya yan Pakita lang natin Yan. Pakita lang natin yan. Hindi na iwang mga sandals at mga pangturok sa manok. Pinasok niya kaso naka-converge ang bagal. Uy, wala ako nasa likod, uy. Siguro tinutusok sa mga manok. So dito masyadong malansa yung amoy. Sa bandang to meron akong naaamoy na malansa. Akala ko nung una sa CR lang nanggagaling to. Check muna natin to bago natin libutin tong side na to. Kasi paikot na to para mamaya check natin kung meron tayong mararamdamang kakaiba dito. Pero pagpasok ko nakakita po siya ng mga dugo sa loob, ito ang nadiskubre ko. Merong dito. Parang tama nga ang hinala ko dahil dito sa loob may mga naiwang foil at lighter. Kala ko may naiwang tae. Mahirap dyan maiwang tae. May naiwang pong tae sa inidoro. Hindi po binuhusan. What the fuck? Diba? Putik ako. Gusto ko na makakita ng white lady. Kaysa makakita ako ng inidorong hindi binuhusan. Ayoko nun, men. Ayoko nun. Kahit makakita na ako ng white lady, okay lang ako. Pero makita ako ng tubol sa inidoro, ay putik, ayoko. Nakatakip pang ganun, tas... No? Ay, Ma'am Katrina Lab, diba? Tignan lang natin duguan. Baka makakita pa tayo ng tubol dito Yan. Ito na. Yan yung mga bakas ng dugo. Tayon. Kaya pala tumatayo yung balahibo ko, guys. Tumatayo daw yung balahibo niya. Dito yung pinangyarihan. Ayan duguan Nagkalat ang mga pulang mancha dito. Ayan nakita niya may dati may boses na sumisingit na ayan ano ba naman kayo, malayo pa yung November, huwag tayo magtakot madaling araw dito. Yung ganyan. Kaya sinumbukan ko mag-imbestiga kung may masasaga. Ayan ayan po kitang-kita nyo hindi na natin tutuloy, nakakatakot na ayan po sabi niya, diyan daw po bibigay ko na lang yung link, diyan daw po kinata yung mga sabungero. Iba. Guys, sobrang daming... Ayan dugo ayan For sure, merong imprint dito. So, check natin muna sa EMF kung meron siyang masasaga. If ever meron, try natin mag-investigate. Ayan panoorin niyo po yan Nakakatakot madaling araw niyo. Ayan po ang sabungero